Magandang araw Pilipinas, narito ang pinakamainit na balita. Nakakagulat na ulat ang lumutang ngayon kaugnay sa naging reaksyon mano ni Pangulong Kuting Jr. matapos ang pagkatalo ng pamahalaan sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat, nagwala umano si Kuting Jr. sa loob ng Malacanang at hindi matanggap ang desisyong i-dismiss ng International Criminal Court ang mga kaso laban kay FPRRD. Mas lalong nakakabahala ang mga usap-usapang balak daw patahimikin si FPRRD sa pagbabalik nito sa bansa. Ayon sa mga ilang insider, may kumakalat na impormasyon tungkol sa umano'y assassination plot na pinaplano ng ilang mataas na opisyal. Hanggang ngayon wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa palasyo, ngunit nagpahayag na ng pag-aalala ang ilang kaalyado ni Duterte sa kanyang seguridad pagbalik ng Pilipinas. Samantala, patuloy ang panawagan ng publiko at ilang mambabatas na imbestigahan ang isyu at iyaking ligtas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maring itinanggi naman ng kampo ni Pangulong Kuting ang mga akusasyon at tinawag itong malisyoso at walang basihan. Sa kabila nito, nananatiling bantay sarado ang kilos ng pamahalaan at ng mga taga-suporta ni FPRRD, lalo na't mainit pa rin ang usapin sa pagitan ng dalawang kampo. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pag-usapan natin itong napakagandang balita tungkol sa ating Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Ito, my post, FPRRD supporters, title, Tatay Digong is everywhere. Kahit sa ang sulok daw sa The Hague, Netherlands, nandun si Tatay Digong. So, paano nangyari yun? Nasa kulungan. Ibig sabihin, nakalabas na siya? Hindi. Nandun pa rin sa loob ng detention facility si Tatay Digong. Kailan? Dahil sa pagmamahal sa kanya ng mga kapwa nating Pilipino doon. He is everywhere. Yung tinatawag nila nga standee. Okay. Basahin ko lang muna. The Hague, Netherlands. You will spot him in the parks, at the train stations, in the forest trails, by the beach, even around the ICC building in Scheveningen. Ito yung lugar mismo ng detention facility, ang tawag, Scheveningen. I'm sorry, hindi ko ma-pronounce ng correct. PRRD is everywhere here in The Hague. But more than anything, he lives in the hearts of Filipinos across the globe. Those who know the truth about the kind of leader he was and still is. Maybe it's something beyond what we can fully grasp or explain. But perhaps God really does have His own way of showing the world what kind of man Rodrigo Roa Duterte truly is. He is loved deeply and unconditionally by the people he served. And because of that, he has become more than just a man. He has become a symbol, a cry for justice, freedom, and real accountability in governance. Maybe that truth was just too big to be confined within the Philippine archipelago. Maybe the world needs to see it too. And now, a different side of the story. The global narrative open miss is beginning to unfold. For the Filipinos who proudly carry his standee, yan, standee yung parang
Anong tawag nun? Ipakita ko mamaya. Parang siya mismo, kailang papel lang. Cartoon standee. For the Filipinos who proudly carry his standee around The Hague, FPRRD was the best president the country ever had. Their gratitude is not temporary. It's something they'll carry with them for the rest of their lives. Someday, it will carry him back home to his beloved motherland. This kind of devotion is a wake-up call, a slap in the face to the traditional politicians back home who believe that love and loyalty could only be bought with money. Hello, ayuda. Tatay Digong set the bar so high, and the Filipino people aren't settling for less anymore. Okay, so ito na, yung mga standee na pinakita. Sandali kay i-highlight ko. Saan na ba yung aking picture? Ayan o. Yan na po ang standee ni Tatay Digong. Kahit saan. Sa mga park, sa Duterte Park, Duterte Beach, Forest, sa mga train station, nandyan. Yung life-size na picture niya, but cartoon lang o ano. Everywhere siya sa The Hague, Netherlands. Grabe. Magbasa lang tayo sa mga comments. Yulita Carcido. Yes, he is really the best president ever in the Philippines. Monica says, best president ever. Majority of the Filipinos believe and love you, Tatay Digong. We miss you, Tatay Digong. Erlinda Madelo. I totally agree. Longer life for PRRD, I pray. Sino pa itong isa? No job, ihinib. We miss you, Tatay Digong. Bring him home, the best president we ever had. Okay, ito iulitin ko lang na ipalabas sa inyo. Isang mga 4-year-old boy. Duterte is my friend and the best president in the whole world. Grabe ang bata nito. Okay. Question. Do you know Duterte? Duterte is your best friend. Best friend. Best president. World. In the world? Yeah. Duterte! 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 I have a question. Do you know Duterte? Duterte is your best friend. Best friend. Best friend. Best president. World. In the Best world? president in the world. Duterte! Woo! Sige ba? Duterte! 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 I have a Basta tayo sa mga comments din dito. My baby loves you, Dada. Love you. Langga. Love Duterte. Morag amo, love. Yeah. No one can deny. Di ba may kantang ganon? For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Nobody can deny the best president we ever had. PRRD. Nakakaingit po ang mga residente ng Calbayog, Samar na binisita ni BP Sara. Tuwan-tuwa na nalapitan nila, na nakapa-selfie, nakapa-video. Nakakaingit kasi ako hindi ko pa siya nakita ng personal. Kahit lang makapagpa-picture ko sa kanya, wala pa.
itong mga taga Calbayog Samar ang pagkaswerte at dito makikita natin ang kaibahan, yung pagmamahal ng taong bayan kay VP Sara kumpara mo dito sa presidente. Yung napakadali niyang lapitan, very entertaining si VP Sara. Makita mo yung laki ng pagmamahal ng taong bayan sa ating VP. Daling lapitan. I don't know kung kayang gawin ito ng ating Pangulo. O kaya kung ang mga tao lalapit ba ng ganito sa katulad ng paglapit kay VP Sara. Okay, share ko lang itong mga videos na naglalabasan ngayon sa Facebook Reel. Oh, yun o. Maraming salamat sa mga tiga Calbayog City. Mabuhay kayo. Happy Easter sa Yun. Happy to see you. Thank you. Tuwan-tuwa. Thank you. Three. Saan ko ilagay? Thank you po. Thank you. Thank you. Vice President. Maraming salamat sa mga tiga Calbayog City. Mabuhay kayo. Happy Easter sa Happy to see you. Thank you. Thank you. Kaswerte naman ang mag-ina na ito. Okay, next. Vice President. Dali Ito. Siksik mga tao. Yung security concern ni VP Sara, pinabayaan niya na. Bahala na anong mangyari sa kanya. Oh? Ang tanong, yan ganyan, kaya bang gawin ng Pangulo? Mga ordinaryong tao lang na makakalapit na. Gwardyado ang Pangulo eh. Takot malapitan ng mga tao. Itong BP natin, parang ordinaryong tao lang siya. Kaya tuwan-tuwa naman ang mga ordinaryong tao at nakaka-picture na nakaka-video sa ating Vice President. Oh? Yo, ano ka pa? Isa pa ha? Maraming videos ito eh. Ito oh. So ibang anggulo naman, mas malayo itong camera. Nasa gitna si VP Sara. Naka-blue. Okay. Oh, nagbisita siya. Nagbisita siya ng mga simbahan. Sa loob ng simbahan. VP, good morning. Welcome to Samar. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin sa Samar. Kanang gikuratan tanan pag-abot nimo sa Calbayog gahapon, walay announcement unsa ang imong purpose pagari sa Samar? Nakuratan ang tanan, nabigla ang lahat. Kahit ako bigla na lang may video. VP Sara dumating sa Calbayog City Airport. Nakuratan ang tanan. Unang-una, mag-celebrate ng bisita iglesia Black Saturday and Easter Sunday sa Samar. Ikaduha, magpasalamat sa tanan mga supporters, especially katong mga nag-celebrate sa birthday ni President Duterte and
President Duterte. And malipayan ko, masaya ako na nabuo ko yung 7 churches Carol. kahapon galing Grabe. Calbayog papunta ng Catbalogan. Ganun gipili nimo ang summer, Vice? Yun ang merong at that kahapon na schedule sa mga flights. Ito yung may mga pinakauna na flights galing Davao. So, Okay. ginawa ko 2 a.m. Flight papuntang Manila. 4 a.m. kami dumating. Tapos 6 a.m. kaagad. Mga 7 a.m. nandun na kami sa Calbayog. So, maaga yung simula namin. Marami kaming nadaanan at marami kaming napasalamatan So, ng mga grabe, magbasa lang ko ng mga comments ha. At ulitin ko, nakakaingit na mga tao sa Calbayog, Samar, na bisita sila ng BP at nalapitan nila. Again, ulitin ko, sa Pangulo, mahirap kang makalapit sa Pangulo. Gwardyado. Hindi ka basta-basta yan makapapicture. But I don't know rin ang mga tao kung ganahan ba silang makapapicture sa Pangulo. Kasi ako, nung 2022 election pa, nung hindi pa natin alam na nabudol tayo, ganahan akong gustong-gusto kong makapagpapicture kay BBM. Ngayon, wala na. Ang gustong-gusto ko talaga itong mag-ama, si Tatay Digong at BP Sara. Maligayan ako, makalapit lang sa kanila, masilayan ng personal, kasi hindi ko pa sila nakikita ng personal. Makapapicture man lang sana. So, yan po ang ating BP Sara na napakasimple, may malasakit, mapagmahal sa mamamayang Pilipino. Pag-usapan natin ang mga activities ni BP Inday Sara itong Holy Week na ito. Sa Davao, umakyat siya sa mga far-flung sitios. Then from there, nagpunta ng Samar. Again, mga sitios na halos walang nakakapunta, pinunta niya. Then nagbisita siya sa mga iglesia. Diba, may tradisyon na bisita iglesia. 7 churches. Ginawa lahat niya yun. Kulang sa tulog, kulang sa kain. And tignan mo ang kanyang aura. Preskong-presko pa rin. Ito, merong post ni MJ Kiambao. Sabi niya, ba't ganun? Walang tulog, walang pahinga, umakyat baba at lakad-lakad sa mga far-flung sitios. Nagbisita iglesia sa 7 churches. Nakipag-socialize at selfie sa mga tao, nakipagkwentuhan sa mga bata, pero press pa rin si BP Sara. Bakit? Yung isa naman dyan, kahit anong gawing wala, namamaga ang mukha. Ito, mayroong TikTok video, makikita mo yung preskong aura ni BP Sara. Sinasabi niya yung mga activities nila. Okay, pakinggan natin. 2 a.m. Flight papuntang Manila. 4 a.m. kami dumating. Tapos 6 a.m. kaagad. Mga 7 a.m. nandun na kami sa Calbayog. So maaga yung Calbayog, Samar. Simula namin. Marami kaming nadaanan at marami kaming napasalamatan ng mga kababayan natin. O sa imong prayer sa imong bisita iglesia? Of course, for the country always. May we always be strong, stable, successful, and merong peace. And of course, even before Holy Week, sinabi ko na, na pagdasal natin lahat na God will save the Philippines. Ginawa ko, Isa pa, 2 ulit. a.m. Flight papuntang Manila. 4 a.m. kami dumating. Tapos 6 a.m. kaagad. Mga 7 a.m. nandun na kami sa Calbayog. So maaga yung simula namin. Marami kaming nadaanan at marami kaming napasalamatan ng mga kababayan natin. O sa imong prayer sa imong bisita iglesia? Of course, for the country
country always. May we always be strong, stable, successful, and merong peace. And of course, even before Holy Week, sinabi ko na, no, na pagdasal natin lahat na God will save the Philippines. Okay, so nung makita ko yung bisita niya sa mga mountainous area sa Davao, sabi ko, okay lang yan dahil kabisado niya eh. Kaya lang, nung may nag-post na, tapos nandun na sa Calbayog. And then, may video na nakita ko doon sa mga liblib na sitio. Grabe, sabi ko. Kakaiba itong ating BP Inday Sara. Yung security niya na-dissolve na. I don't know kung may sumasama pa bang security niya. Kung meron man, kakaunti na lang. Pumapasok sa mga ganong liblib na sitio sa Samar. Sitio, nakalimutan ko na yung sitio na binisita niya. Tuwan-tuwa yung mga tao doon. Sabi nila, si Inday Sara! Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo dahil may music eh. Sinamahan kasi ng music. Baka mamaya ma-copyright tayo sa music. Unbelievable. I don't know kung among the top 4 government officials, PBBM, Senate President, Speaker of the House, I don't know kung kaya nila yung ginawa ni BP Sara na pumunta sa mga far-flung sitios at nakipag-kumustahan lang sa mga tao. Pagkaswerte, yung mga tao binisita niya sa Samar at saka mountainous areas ng Davao, ako personally hindi ko pa nakita si BP Inday Sara. Sila nakapag-selfie na. Wow naman. Okay, so bakit ganun? Ang aura niya, preskong-presko pa rin. Sang katerbang problema ang kinakaharap niya ngayon. Impeachment trial, nakaabang na sa kanya. Anytime, matanggal siya bilang vice presidente. Ang kanyang tatay, nakakulong, nasa malayong lugar. Tapos, ang daming putik na binabato sa kanya. Kaliwat kanan ng problema. More than 2 years na. Parang bali, wala man sa kanya. Parang, ang team song ata niya yung, tawanan mo ang iyong problema. Ganon lang ang kanyang attitude sa buhay. Ang galing niyang magdala sa mga problema. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Okay. Bianski Lazaro. Kapag walang ginagawang masama, laging positibo ang pananaw sa buhay, ganyan talaga ang fresh. Tignan mo sa kabilang kubol. Puro kasamaan kaya ang mga itsura mukhang terminal na. Kabilang kubol, alam niyo na, kabilang bakod. Di ba? Namamag ang mga mukha, teary eyes, dumudugo ang bunganga. Kabaliktaran eh. Mimay Sigoa. Sabi ko nga pag ako siguro nakaranas ng problema katulad sa kanya, ewan ko na lang kung anong itsura ko ngayon. Mukha na siguro akong paniki na nabina. Correct. Mark Lester. Press din naman si First Lady kahit puyat. Ibang kwan. Neri Rain. Siya ang babae na walang paki sa mga problema. Magsaya, mag-exercise, embrace the challenges, and most of all, have faith in God in life. Let the God handle all difficult situations. That the BP Inday Sara basic principles in life. I agree. Kaya ganyan ang itsura niya is dahil sa kanyang faith in God. Na kahit yung tatay niya, si Tatay Digong, ano ang sabi niya? Ipinasakamay na lahat sa Diyos. Kaya ngayon, okay na si Tatay Digong. Okay na da. Wala nang nandun na lang, very positive si Tatay Digong na makakalabas siya. Yon ang pinaabot na mensahe ni Ma'am Hanilet Abansinya na makakalabas daw si Tatay Digong. Yon ang paniniwala ng ating tatay. Kaya, let's have faith in God.
magtiis lang tayo. In God's perfect time, makakalabas si Tatay Digong at maging presidente si VP Inday Sara. Pag-usapan natin itong post ng News 5, specifically yung columnist nila na si Manny Mugato. Hinambing nila si Pangulong Duterte sa Panginoong Hesus. Sabi, ang title sa kanilang post is, Jesus is a man of peace. Duterte is a violent man. Grabe. Okay. During his 3-year ministry, Jesus raised people from the dead, healed the sick, cast out demons, and performed miracles like turning water into wine, feeding thousands from a few pieces of fish and bread, and calming seas. Ayun, yung article ni Mr. Mugato ito binabasa ko. On the other hand, sabi niya, former President Duterte showed no mercy when police executed street-level drug peddlers, couriers, and users in make-believe sting operations, and in shutting down the country's largest broadcast network and threw more than 11,000 workers to the streets during the COVID pandemic. So, ito pa, yung summary ng kanyang column, itong Manny Mugato na columnist. It is unfair to paint former President Rodrigo Duterte as unjustly persecuted. There is no parallelism between Jesus, who saved mankind from death, and Duterte, who has no remorse in killing his people in the name of his policy on war on drugs. Jesus is a man of peace. Duterte is a violent man. Okay. So, binasa ko ang mga comments. Nako, ang daming galit na comments dito sa News 5 columnist na ito. Example, Tom Mascareñas, magkano ka? Kilala ko ito, bishop ito, Pastor Tom Mascareñas, bishop ng mga evangelicals sa Mindanao. Actually, siya ang chairman ng Bishop Mindanao Evangelical Leaders Council. Magkano ka? Sabi niya dito sa columnist. Daming galit. Ekem Arn, sabi niya, otrupod ka. Mirna Simbahon, bulag ka lang. Duterte, he is the best president. Edmondo Vergara, violent man to those criminals who destroys our beloved country. Samantha Masangkay, Duterte is good and kind for the people. So, dito sa mga comments, karamihan, dinidepensahan nila si Pangulong Duterte at galit sila dito sa columnist na ito. Hindi mo daw pwede i-compare si Panginoong Hesus dahil Diyos yun kaysa si Duterte na tao lang. Okay. Crystal, sabi niya, PRRD is also a man of peace. He is not a violent man because he is a lawyer. He was an outstanding city mayor. Ito HP the Great, sabi niya, using a church to destroy and to disdain and destroy somebody is not a Christian way. I pity you, sir. Anyway, that's part of democracy. Sulat ka ng sulat, but ang tanong, marami bang naniniwala dito sa columnist na ito? Okay, may reaction dito si Ebi Hugalbot. Basahin ko Si Ebi Hugalbot, ito isa sa leaders ng Maisog Cebu. Sabi ni Ebi,
It is unfair for Rodrigo Duterte to be vilified and demonized in the name of Jesus. Hindi nga pwedeng i-compare mo yung dalawa. Panginoong Hesus na yun. Bakit mo i-compare? Ito nga, okay. If Jesus is God, all-powerful, all-knowing, and all-loving, then why did He permit the slaughter of 3 million Jews during the Holocaust? Yan, ang tanong ni E.B. Hugalbot. Was it 3 million or 6 million? Nagkakaiba ang figures. Ang alam ko, 6 million Jews. Next, tanong. Why did Jesus in 1994 permit the death of 800,000 Rwandans, most of them, Tutsis and moderate Hutus? A number of them is slaughtered inside Catholic churches by radical Hutus who were encouraged by the Catholic clergy close to then Hutu-led Rwandan government that prompted Pope Francis to issue an apology in behalf of the Roman Catholic Church in 2017. So, ang punto dito ni E.B. Hugalbot is so, within the Christian Church, may mga nangyaring patayan. Kaya hindi mo pwedeng At best, okay, Duterte, sabi ni E.B. Hugalbot, Duterte is no Jesus because he is no God. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!